pang whistleblower ang lumantad para ilahad na ginamit lang daw ang kanyang pangalan sa isang pekeng foundation na pinaglagakan di mano ng pondo mula sa pork barrel. Kasunod ng mga kontrobersya sa paggamit ng pork barrel, nananawagan ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga Katoliko na huwag nang humingi ng pera sa mga mambabatas. May report si John Consulta. Voluntaryong nagtungo si NBI kanina, si Alex, di niya tunay na pangalan, para magsumite ng affidavit para linisin ang kanyang pangalan. Nakita raw niya kasing pangalan niya ang inilistang Vice President ng NGO na kaupdanan para sa Mangunguma Foundation. Address din daw niya ang ginamit ng nasabing NGO. Pero wala raw siyang kinalaman dito. Ni isang meeting, wala raw siyang dinaluhan. At ni 5 duling, wala raw siyang natanggap mula sa nasabing foundation. Ang huli ko na nga lang malaman na yun, pati pala ako isa sa mga ginamit na Vice President. Pero wala talaga kayo alam. Wala akong alam. Asawa raw ni Alex ang kapatid ng driver ni Janet Lynn Napoles na si John Raymond de Asis. Si Napoles ang itinuturong utak sa di umano'y paggamit ng mga peking NGO sa pork barrel funds ng ilang senador. Ayon sa dokumentong hawak ng NBI, ang driver ni Napoles na si de Asis daw ang presidente ng kaupdanan para sa Mangunguma Foundation na nagsimula mag-operate noong 2009. Base sa COA report na hawak ni Alex, nasa 75 million pesos daw ang nakuha ng foundation mula sa mga mambabatas. Mapapatunayan ko na ako'y wala talagang pinirmahan. Harassment na itong nangyayari sa akin. Isa lang ang naturang foundation sa mga nasilip ng Commission on Audit sa kanilang isinagawang special audit. Isa rin ito sa mga sinasabing dummy corporation na itinatag ni Napoles ayon sa iba pang whistleblower. Depensa ng kanyang kampo, wala naman daw pangalan si Napoles sa mga dokumento tungkol sa foundation. Meron tayong statements na nagsasabi na si Ben Hurloy mismo ang kumausap sa kanila. Sinamahan si Ben Hurloy, nagpasama si Ben Hurloy sa bangko upang magkumuha ng mga funds para dito sa incorporation ng mga ito. Itinanggi naman ito ng abogado ng whistleblower na si Ben Hurloy. Binabaligtad lang daw ng kampo ni Napoles ang mga kwento para palabasing si Luy ang may kasalanan. Hindi itong unang pagkakataong nabahira ng kontrobersya ang paggamit ng pork barrel. Kaya nananawagan na si incoming CBCP President Archbishop Socrates Villegas sa mga Katoliko. Huwag na raw sanang humingi ng pera sa mga mambabatas para hindi matukso ang mga itong pagkakitaan ang kanilang pork barrel o maging ang huwete. Si Archbishop Oscar Cruz, sinigundahan naman ang mga naunang panawagan na buwagin na ang pork barrel. Sumama ang loob ko. Ang dapat daw itawag sa Pilipinas is Scandinavia. Pero mismong palasyo, hindi pabor na tanggalin ang PIDAF. The DBM is working with both houses of Congress to ensure that the PIDAF is properly utilized and that it reaches the constituents of the legislators. Magkakahalo naman ang reaksyon ng ilang mambabatas tungkol dito. Sa parte ng DBM at ni Pangulo Aquino, nag-i-issue na sila kayo ng executive order para sa pag-accredit ng mga NGO para ito mga fly-by-night maiwasan na. Kung wala naman pork barrel, I don't think any of us would be lesser legislators, no? John Consulta, GMA News.